First time traveling to Canada and with pet pa. Muntik ma-upload at na-miss ang flight ng final destination. What? Totoo yan at kung gusto nyong malaman kung bakit ay panoorin nyo po ito. By the way, spousal sponsorship nga pala yung pathway ko. At heto na ang part 2 ng travel vlog namin ni Ali. Binigyan ko to ng title na How's the Experience of Flying with Pet Going to Canada this 2024. Kung first time mo mag-travel or first time mo mag-travel with pet, nako baka makatulong to sa'yo na maiwasan yung mga naging mistakes ko. 5 hours before ng flight ay nasa loob na ako ng airport. Dumiretso agad ako na information to check kung anong counter yung Korean Air. Close pa yung check-in counter ko kaya dumiretso muna ako kung saan nagbabayad ng travel tax. Dineclare ko doon na dependent ako ng workers sa Canada kaya 300 pesos lang yung pinagbayaran ko. Kahit hindi pa open yung counter ay may mga nakapila na kaya pumila na rin ako. Pero kahit nasa medyo unahan na ako ay natagalan pa rin kami sa aming pila dahil priority nila yung mga senior, PWD at yung may mga bata. Nag-ask naman ako kung mayroong special assistance para sa may mga pet. Ang sagot naman ni Manong ay kapag nasa counter na daw ay tsaka daw kami i-assist. Sobrang na-stress na dito si Ali kaya heto nagkalat na siya dito ng kanyang poop. Pag nasa stress pa naman tong si Ali ay napakalambot ng dumi niya kaya buti na lamang din ay may dala akong plastic labo. Anyway, bago pa nila ako mabigyan ng boarding pass ay napakarami pa ring aberya na nangyari and that's all about Ali. Dinala pa rin nila kami sa quarantine office para daw sa counter sign ng mga document ni Ali. Sa video na to ay naglalakad na ako papunta sa boarding gate ko. Grabe yung stress at hindi ko na talaga naisipan pa na mag-video. Sobrang smooth ko lang sa immigration, natagalan lang talaga ako sa pag-check-in gawa ni Ali. Bale, ang mga tinanong lang nila sa akin, saan ako pupunta at anong gagawin ko sa Canada. Hindi na sila nagtanong ng kung ano pa man tungkol sa pet ko, siguro dahil documented naman yung pag-alis niya. Kahit nasa loob na nga ako ng eroplano ay kinakabahan pa rin ako dahil habang pa-boarding kami ay 2 beses akong in-approach ng mga staff na pwede pa rin daw akong ma-offload. In case daw na may mag-complain kahit isa sa mga passenger about sa smell ni Ali. That time ay nakaalis na yung mga naghahatid sa akin so paano na lang kung ma-offload nga ako, diba? Di ko rin talaga inasahan na darating administration ni Ali 3 days before ng flight namin. At isa yon sa naging dahilan ng stress niya kaya ganun kalambot yung poops niya. Di naman na talaga siya maamoy dahil nalinis ko naman siya ng maayos. Natandaan lang talaga ng mga staff na nagtae nga si Ali 2 beses habang nakapila kami at habang nasa check-in counter kami. Kaya ayun, siguro natandaan na rin talaga kami ng mga staff. Korean Air pa naman yung pinili ko dahil sabi nga nila ay pet friendly. Anyway, ito nga pala yung sinerve nila sa akin ng pagkain. One time lang sila nagbigay since 4 hours lang naman from Philippines to Korea. Chicken with broccoli at side dish na salad and bread. And finally, eto na after 4 hours touchdown Korea. Sinadya ni husband na ganun kahaba yung layover namin para daw ma-observe ko ng maayos si Ali. Para nga makapag-recharge din siya kasi medyo mahaba na yung next flight namin. May pet relief area daw dito at yun nga yung plano ko sanang hanapin. Pero na-surprise ako sa sobrang laki ng airport ng Korea. Sa paghahanap pa lang ng boarding gate ko ay natagalan na ako. Kaya may mga ganito silang sasakyan dito. So kung medyo maiksi lang yung layover mo, magpapadrive ka na lang sa kanila papunta sa connecting flight mo. 240 yung boarding gate ko. Hindi ko na napakita pero dito ako pumasok para mag-exit. Ano daw? Basta may machine dyan na kailangan mong iscan yung passport mo para makapag-exit ka and then after nun ay x-ray na. Naharang pa rin ako sa pag-x-ray sa akin gawa ni Ali. Kailangan nilang i-check kung healthy ba talaga si Ali. Thanks God dahil okay pa naman siya. Kahit na nga ba napakaingay niya. Ako lang ang may dalang pet that time. At marami pa rin mga Koreano ang na-amaze at di makapaniwala na pwede pala mag-travel ang pet mo at kasama mo mismo. May isang matanda nga na hindi napigilan na magtanong kaya napa-explain tuloy ako sa kanya na may mga requirements lang na kailangang i-meet at kailangan magpabook talaga ahead of time para sa slot ng pet. Grabe naman pala sila dito sa Incheon. Grabe may pa-indoor plants pa. Napakalaki talaga ng airport nila. Imagine, nasa 270 plus yung boarding gate nila. Plano ko sana kapag nahanap ko na yung boarding gate ko ay lalabas pa ako para hanapin yung relief area para kay Ali. Pero sa takot ko nga na mapalayo pa at medyo may kalamigan din yan sa Korea ng mga panahon na yan, ay never ko na rin talagang sinubukang hanapin. Bawat boarding gate pala dito ay may mga kids play area kaya hindi makiinip ang mga kiddos nyo while waiting for the flight. Kaya pala marami nagsuggest na Korean Air or Air Canada yung piliin kapag traveling with pet to Canada. Pangit lang talaga yung naging experience namin ni Ali sa pag-check-in. In-explain naman ng mga attendant kung bakit. Napaka-arte lang daw talaga ni Korean Air when it comes to payment. 2 currency lang yung tinatanggap nila, USD and peso. Pero hindi pwedeng mix. Aware naman kami na yung slot ni Ali to Korea ay sa pag-check-in pa babayaran. Kaya nag-prepare kami ng $300. Unlike nung slot niya to Canada na pag-book pa lang ay nabayaran na. Pero nagpasobra pa rin ako ng $40 to $50 in case nga na may iba pa akong bayaran o may mga
gusto kaming bilihin. Problema, nung nakabayad na ako, binalik siya sa akin ng attendant. Hindi daw sila tumatanggap na may konting punit. Ako naman, hindi ko na-check kung may punit nga ba siya bago ko ibigay. Wala na akong ibang $100 na hawak or even peso kasi nga paalis naman ako. Kaya tawag ako kay husband, padala siya ng equivalent to $100 na peso. At bilis-bilis ako nagpapalit sa money changer ng dollar. Eto ka, ibinalik na naman sa akin ng attendant kasi lumang series daw ng dollar yung napabigay sa akin. Buti na lang mabait yung kasunod ko na papunta namang US. Pinalitan niya yung USD ko. Sabi niya ina-accept pa sa US yung mga ganong lumang series. Pagkatapos nun, ayun, nabigyan na rin kami ng boarding pass at dire-diretso na ako sa immigration. Kaya advice ko, i-keep niyong mabuti yung dollar nyo at wag na kayong tatanggap na lumang series. Advice ko din, pinaspal lang magpapalit na kayo ng Korean money. Sobrang haba na ng nalakad ko pero wala talaga akong nakitang money changer dito. At hindi naman sila nag-a-accept ng dollar. Uhaw na ako at kahit tubig ay hindi ako makabili. Buti na lang merong ganito na drinking water. May mga nakita naman akong umiinom dito kaya ginaya ko na lang. Buong oras namin sa Korea ay nakahiga lang tong si Ali. Nag-recharge talaga siya. Alam ko kung gaano to ka-stressful para kay Ali dahil bago lang ang lahat ng to para sa kanya. Pero kahit hinang-hina siya, maya-maya naririnig ko tumatahol na naman siya. Habang nagpapahinga at nag-aantay ng boarding time namin ay eto, tumawag muna ako kay Mr. at nag-update na din ako sa Pinas. 20 minutes naman before ng boarding time namin ay eto, nag-iayos na ako ng sarili ko. Naglabas na rin ako ng sama ng loob. Ayaw ko kasi yung ihi ng ihi sa eroplano. Lalo pa nga't may kasama akong ganitong pet na ko mag-iingay to kapag naiwan ko. Pinakawalan ko siya saglit dito para ma-relax niya yung sarili niya. At kapag ganito nga nakawala na siya sa career niya, maya-maya lang ay magdudumi na siya. So, ayan na nga. Yun nga yung napansin ko sa kanya kung kailan mo siya ilalabas ng career at saka lang siya magdudumi. Kaya much better kung ititrain nyo rin ang mga doggy nyo ng ganun. Kaya naman siya nagkaipot-ipot habang nasa check-in kami. Iyak na siya na iyak that time at gusto niya talaga makawala. So, nilabas ko siya saglit ng career niya. And then yun, nung na-relax na siya, ayun, naglabas na nga siya ng sumpa. Wala naman sanang problema kung buo nga yung tae niya. Kaso nga dahil sa stress, ayun, lumambot nga yung poops niya. Hindi siya tumai the whole flight. Pero ihe, oo. Kaya ang ginagawa ko, the moment na mag-arrive at may makita na akong banyo, nagbabanyo talaga muna kami. Tapos iyon, kapag na-relax na siya, dudumi na siya doon. Nilevel up po talaga yung pasensya ko dahil wala ginusto namin to. Kahit siya yung nagkukos ng mga delays ko, sobrang okay lang kasi alam ko inaantay siya ng husband at gusto namin talaga siyang makasama. Alam namin na magiging stressful sa pag-aasikaso pa lang ng papers niya, grabe na. Pero hindi talaga matutumbasan yung saya na binibigay niya sa amin ngayon. Magastos, sobra, pero carry lang. Isipin ko pa lang kasi na magkakasakit siya kapag iniwan namin, hindi na namin kaya. Kaya kung pinag-iisipan mo rin na isama ang pet mo, nako, go for it. I-train mo siya at pag-aralan mong mabuting kung paano mo siya madadala. May nabibili naman daw na potent dietary supplement para hindi sila magtae before the flight. Pero ilang pharmacy na kasi at vet clinic yung napuntahan ko, hindi available. Kaya hindi ko tuloy naiwasan yung mga ganong scenario. Anyway, time for boarding na. Yung naging flight naman namin from Incheon, Korea to Toronto, Canada ay 13 hours. As may 1 hour pa kami from Toronto to Ottawa or Ottawa. At dahil winter na nga din sa Korea, nako, napakalamig sa part na to. Ganito palagi yung posisyon namin ni Ali. Bawal siyang ilagay sa lap kaya under the seat lang siya. May dala akong dog food at saka some treats niya pero hindi niya pinapansin. Kaya kapag may gulay or meat sa pagkain ko, binibigyan ko siya. Ganito naman yung ginagawa ko kapag umiiyak siya. Ilulusot ko yung kamay ko tapos yun hihimas-himasin ko siya. Para somehow nare-relax siya at alam niyang kasama niya talaga ako. Window seat talaga yung designated seat nila para sa may mga pet. Yung flight namin from Philippines to Korea ay isa lang yung katabi namin so bakante yung gitna. Binakante talaga nila for us kasi nga daw medyo smelly si Ali. Pero this time ay mag-asawang Koreano yung katabi namin. Buti na lang din talaga mababait sila. Natatawa pa nga sila kapag medyo umiiyak si Ali. Tapos diba 6 hours akong walang kain sa Korea kaya heto bawat pagkain talaga inaabangan ko. Tapos request ng tubig kasi nga may sipon ako at masakit na yung lalamunan ko. Habang nasa eroplano iniisip ko na kung paano ko pagkakasyahin yung 2 hours na layover namin sa Toronto. Kailangan tong i-relax si Ali bago kami makarating ng immigration. Ayoko namang doon pa siya magkalat at maging dahilan pa ng pagka-deport namin. Kaya naman pagkababa ay nagpunta na muna kami ng banyo. Mabilisan lang talaga at pagkatapos naman ay dumiretso na agad kami sa immigration. But before that ay kailangan kong dumaan dito sa kiosk or kaios. Bale yung sa akin naman ay gagawin ay confirmation na lang ng declaration na ginawa ni husband. Or yung tinatawag nila na arrive can consent, you will advance the declaration of your CBSA. Scan mo lang yung passport and then check, then ika-capture ka nila dyan. At ngayon ko lang na-realize guys, hindi man lang ako nakapag-picture or video sa airport ng
Toronto. Except nitong departure na going to Ottawa. Na-drain talaga ako and at this moment ay medyo nare-relax na ako and at peace na yung mind ko. Grabe pala talaga yung nangyari sa akin dito. Konti lang naman kami sa immigration pero sobrang natagalan ako sa pila. Ang tagal bago nila napa-exit yung mga naging kasabayan ko ng mga Koreano. Kagandahan nga sa kanila may mga translator sila kapag hindi sila naiintindihan ng mga Canadian. 12 yung next flight ko at by 12:20 yung departure time. 11:30 na nasa pila pa ako at in-approach na ako nung staff ng Korean Airline na nalapag na daw niya yung 2 luggages ko and niremind niya ako sa next connecting flight ko. Nawala na ako ng pag-asa noon na maaabutan ko pa yung flight ko. Pero dire-diretso pa rin ako takbo. Nung turn ko na sa immigration, parang wala pang 5 minutes na release na nila yung work permit. Parang wala na silang tanong-tanong, ibinigay ko na kagad yung introduction letter ko na sinend sa akin ng IRCC. Same question din sa Pinas, anong gagawin ko sa Canada, ganyan. Then next document na hinanap nila sa akin ay yung work permit ni husband. And then yun na. Parang 15 to 20 minutes before ng departure time, nakalabas ako ng immigration. Takbo-takbo na ako niyan pero naharang pa rin ako sa exit. Kailangan ko daw dumaan ng custom. And yun, chinek nila si Ali tapos pinakita ko lang lahat ng document. Yung export permit niya and then yung med-cert. Takbo-takbo ulit ako, dala-dala yung 3 maleta ko, pati si Ali. Kahit na alam kong wala na akong aabutan. Kung nalakihan ako sa airport ng Korea, nako, di hamak na mas malaki pala talaga ang airport ng Toronto, Canada. Sobrang naguluhan pa ako sa signage nila so pumunta ako na information and ask kung paano pupunta sa Terminal 1 from Terminal 3. Diyon, I found out na kailangan ko pa palang mag-tren at bago ako makarating sa train station, ako nakailang version ako ng elevator. Pagdating ko ng Terminal 1, dumiretso na agad ako sa Air Canada Information Assistance. Then from there, they advised me to call the airlines and let them know what happened. Agad-agad naman ay tumawag ako sa airline and I reason out na natagalan talaga ako sa immigration. Narebook niya yung flight ko to 2:20 p.m. Pero pagdating ko sa check-in counter, may another problem na naman ako. Kailangan ko daw i-check-in yung carry-on bag ko. Kasi nga may pet ako at considered na siya na yung magiging carry-on bag ko. O takbo na naman ako, dala-dala si Ali hanap ng money changer. Buti na lang talaga may pocket money kahit papano. At alam niyo ba na naharang na naman si Ali. Pero dahil healthy naman siya, wala naman naging problema. And finally, eto na, after long hours of travels, lahat ng stress, pagod, worth it naman. Hey now, this is what dreams are made of. Hey now, this is what dreams are made of. I've got somewhere I belong. I've got somebody to love. This is what dreams